Nung pinalitan si Senator Marcoleta, ang mastermind ay senador na lang. Nawala na po lahat ng iba. Nawala na sa departamento, nawala yung secretaries, nawala yung congressman, nawala po yung napakalaking tao na kung siya po ay nagpagalaw nitong lahat. Ang kasalanan po ni Senator Marcoleta ay hinahanap niya ang katotohanan. Yun po ang buong katotohanan. Simula po ng ating pagkabata, simula po tayo inamulat, tinuturuan po tayo na sa higit sa lahat mahalin ang Panginoon, hindi po ba? At pagkatapos po tayong turuan na mahalin ang Panginoon, ang sinasabi sa atin, mahalin ang ating kapwa. Pero dahil lubusan nagmamahal ang Pilipino, pag may gumagawa ng masama, minsan sobra ang ating patawad. Minsan paulit-ulit na ang pagnanakaw, okay din na. Sobra na po ang ginagawa, tiisin na lang natin. Ako'y naniniwala po na kailangan hate is challenged with love. Make no mistake po. Tayo lahat naniniwala, una ang Panginoon, mahalin ang kapwa, magalit tayo sa kasalanan, hate the sin, not the sinner. Ako'y naniniwala, we fight hate with love. Pero ako'y naniniwala, ang Diyos natin ay Diyos ng hustisya. Hindi po ba, mga kababayan? Nung SONA, halos 1 taon na nakalipas, malapit na po, ilang linggo na lang po SONA. Ang sabi po ng ating mahal na Pangulo ay, mahiya naman kayo. Yung iba po, yung iba ay nagkaroon ng pag-asa. Well, finally, after 3 years, yung bali-balita sa kalye na 20% na, 25% na, 30% na, 40% na ninanakaw, umabot na rin hanggang Malacanang ang balita. Nagkaroon po ng pag-asa ang ating mga kababayan. Kasi baka naman, dahil po siyempre, iba, pag Pangulo ka, iba pag nasa taas ka. Hindi po ba? Kayo po ay napaka-blessed. Bakit po? Ang isang Pilipino, pag sumulat po sa inyong tagapamahala, kahit na saan po, sulok ng bansa, nakakaabot. Pag may naaapi na kapatid, nakakaabot at inaaksyonan. Pero minsan sa simpleng barangay captain, minsan sa simpleng mayor o governor, kahit po sa akin, maraming sumusulat at pasensya na. Minsan po, hindi ko natutugunan. E lalo pa ho ang Pangulo. Kaya nagkapag-asa tayo. At agad, tumilos si Senator Lacson. Nag-privilege speech. Nag-hearing na si Senator Marcoleta noon. Sabi ko kay Senator Marcoleta, Sir, bawal mag-privilege speech kapag ka-hearing na. Dapat ka-hearing. Mabait po si Senator Marcoleta. Sabi niya, aangal ba? Hindi. Baka naman makatulong sa atin. So nagkaisa kami sa minority noon. Sige, kahit na bawal ang ginagawa, kung makakatulong sa bansa, kung mahanap ang magnanakaw, kung ang kadiliman ay mabibigyan ng ilaw, okay na. Nag-speech po siya. Na-reveal yung mga ghost. Pagkatapos sinabi, 400 yung ghost, 1,000 na yung ghost. Ang daming in-expose. And then pinalitan si Senator Marcoleta. Nung pinalitan si Senator Marcoleta, ang mastermind ay senador na lang. Nawala na po lahat ng iba. Nawala na sa departamento, nawala yung secretaries, nawala yung congressman, nawala po yung napakalaking tao na kung siya po ay nagpagalaw nitong lahat. Pero sabihin nyo, kapatid na Alan, bias ka. Hindi po. Si Ombudsman Boying
Remulla mismo nagsabing meron mastermind. Sabi po ni Ombudsman, meron mastermind. Ano po ang sabi? Ano po sabi ni Senator Lacson? Walang mastermind. So mga kapatid, malinaw na malinaw po na ang unang nagbigay ng pag-asa sa atin na Pangulo mismong sabing mahiya naman kayo. Hindi na po sila nahihiya. Sa totoo lang po, kawalang hiyan na ang ginagawa. February 4 po, ipepwesto po namin si Senator Legarda bilang Senate President. 30 minutes before 3 o'clock, tumahimik ang buong Senado. Bakit po? Nagtawagan na galing sa mga tax na opisina at sinabi sa mga senador, hindi na kayo makukulong, bawiin nyo lang pirma nyo. Huwag niyong papalitan si Tito Soto. Yan po ay recorded, yan po ay alam ni Jinggoy Estrada, yan po isisiwalat niya sa tamang panahon. Ang sabi po sa amin, wag lang si Loren. O, hindi na namin tinanong bakit. Sabi ni Loren Legarda, Alan, anak ko lumalaban. So baka yun ang dahilan. Pero okay lang, Alan. Okay lang, sinabi niya sa amin lahat. Magtiis tayo, magtrabaho, pero sabihin natin, wala nang lokohan. Walang lokohan sa flood control, walang lokohan sa tsa-tsa, walang lokohan dito sa datating na impeachment. Ano po nangyari? Araw-araw pa bago-bago, sasabihin ni Senator Lacson, walang report. Tapos may report. Tapos may mastermind. Hindi, kasama na. Hindi kasama si Romualdez, kasama si Romualdez. Tapos, nung sinabi ng isang witness, ito yung mga sekretary, nag-deliver. Lumabas po, di ba? Yung mga Marines. O, ano sabi ni Senator Lacson? Sabi niya, hindi nag-deliver, pero hindi sa Malacanang. Kasi Senator Lacson naging witness na rin. Paano po siya naging witness? Yun po ang inalman namin. Kaya nung Mayo 11, dumating po si Senator Bato. Alam niyo po ba, Lunes yon? Sabado, tumawag siya sa akin. Sabi niya, Alan, panay checkpoint na, hindi na ako makakarating. Wala rin naman yung isa. Hindi ko nasasabihin ko sa sino. Sabi ko, Kuya, yung isang yon pang 14, pang 13 ka. Sabi niya, ganun ba? Sige, pagdadasal ko. Alam niyo po, nung sinabi niyang pagdadasal ko, naramdaman ko. Naramdaman ko na hindi yun yung parang, may pag-asa ba? May pag-asa. Pero tingin mo walang pag-asa. Hindi yung parang, boss, laban, pagdasal natin. Hindi po. Naramdaman ko yung sincerity, ipagdadasal ko. Lunes ng umaga, alas 10 ng umaga, tumatawag. Sabi ko, Sen, kung dadating ka, Alan, hindi, Sen, gusto ko lang malaman mo kung dadating ka, eto, Sen, makinig ka. Sabi ko, ano yun, Kuya? Nandito na ako, sunduin mo na ako. So, napagdasal niya at alam niya tamang gagawin. Akalain po ba namin? Puno na ng NBI ang Senado. Mahigit 20 operatives na sa loob na po ng Senado nakakalat na. Mismong pong si President Cory Aquino nung nagkaroon ng kudeta. Mismong Senate President niya na si Senate President Salonga, hindi pinayagan na kunin si Senator Enrile, former Senate President Enrile sa loob. Pinayagan mag-privilege speech muna tapos nag-surrender. Kahit na naniniwala sa panahon na yon na walang kasong rebellion complex with murder. Ngayon naman po may bagong kaso, plunder complex with campaign donation. Kung pandarambong po ang pag-accept ng campaign donation, hindi po bribery ha, iba po yung bribery. Yung may tatakbo, may kailangang kontrata, eto. Wala pong kailangan na kontrata po, yung mga nag-donate kay Kuya Dante. Wala po. Kung yun po ay plunder, baka kalahati po ng mga nanunungkulan sa gobyerno ay sama-sama na dapat makulong dahil sa mga donasyon. So, bibigyan ko ng example, ha? Although karamihan dito, kapatid, sabihin na natin may iba pang mga sumama. Nung 2016 election,
Meron pong eleksyon, may isang kandidato nagpapadonate ng lugaw. Okay? Magandang project yon, magandang project yon. Magandang project yon. Pero kung 1,000,000 po tayo na nagbigay ng 50 pesos para po magkaroon ng lugaw, 50 million yon, plunder po ba yon? O kayo po, may mga t-shirt kayo. Kung tatakbo po si Kadante, nagbigay kayo ng t-shirt worth 50 pesos. 1 million po ang mga kapatid. 1,000,000 na lang po nagbigay isang t-shirt, plunder po yon. Ang kasalanan po ni Senator Marcoleta ay hinahanap niya ang katotohanan. Yun po ang buong katotohanan. Alam niyo po, hindi po ako magpapakahaba. Alam ko pong mahaba ang programa, mahaba ang pagtitiis, pero gusto ko pong aminin sa inyo to. Kaninang umaga, nung pinapanood ko yung video at malakas ang ulan at hindi po umaalis, tapos may konting kaguluhan, nagsisigawan, "We are one." Aaminin ko po sa inyo, naiiyak po ako habang pinapanood ko yung video. Alam niyo po bakit ako naiiyak? 15 anyos po nandito ako sa EDSA. Naka-Marcos po ako eh. Nung bata po ako. Assemblyman po ang tatay ko, 4 lang silang nanalo sa Metro Manila. Nung grade 6 kami po, 3 lang ang suntukan. Pareho kayo ng crush, Crispa Toyota o Marcos Aquino. Yun lang po, yung suntukan sa amin. Linggo-linggo, yun lang 3 ang pinagkakasuntukan. Inuunahan mo ako sa crush ko. Mas pogi ka. Ako, Crispa ako, Toyota yung mga kaklase ko. O kaya, wala pang Hinebra nun. Toyota pa nun. O kaya, Aquino o Marcos. Pero dumating po ang panahon na kailangan sabihin, tama na. Tama na. Tama na. Tama na. Diba? Noong 2023, halos 1 trilyon piso ang DPWH. Ang flood control mahigit 300 milyon. Ang maintenance ng roads, unang beses, 1/3 din ng budget, mahigit din 300 milyon. Usually, 70% ng budget ay bagong kalye, bagong tulay, bagong building. First time po noong 2023. Flood control at saka maintenance. Ang maintenance po hindi pa iniimbestigahan hanggang ngayon. Hindi pa rin po natuwa, 2024. Wala pa rin nagsabing tama na. Ganun na naman ang ginawa. DPWH pa lang ho yan. Wala pang DOH yan. Wala pang Department of Agriculture yan. Wala pang BIR yan. Wala pang LTO yan. Walang smuggling pa yan. At lalong-lalong wala pang kita sa droga yan. Kaya nung dumating ang 25 na zona, natuwa tayo nung sinabi. Nung sinabing maya naman kayo kasi ibig sabihin may nagsabi sa ating mahal na Pangulo, "Boss, tama na. Boss, tama na." Ano ang problema? Ang problema, nung natutukoy na ni Senator Marcoleta kung sino mastermind, nasabihan si Ping Lacson, tama na, nalalaman na kung sinong ano. Ang problema, nung hindi na namin kinaya at pinalitan na namin si Tito Soto, may nagsabi sa Malacanang, tama na, wag niyo payagan yung mga yan makaupo. Sabi nila, tama na, litisin na. Tama na, litisin na ang ating Vice President. Nangako po kami, fair yung ating pong paglilitis. Eh bakit ayaw po nila isabay ang hearing ng flood control dun sa paglilitis?
selective justice. Diba? Kung sino lang po ang gusto nila. So ang ibig sabihin po, gusto natin maging malapit tayo sa hustisya. So sa malayo, ang ginagawa nila parang malapit. Pero pag tinutukan mo sa malapit, malayo. Malayo po ang ginagawa nilang hustisya. Kanina po papunta dito, we are one. Pangarap ko at dasal ko para sa atin lahat. Sana po, maging Katoliko, maging born again, maging Muslim, maging kapatid sa Iglesia ni Cristo, maging Bisaya, maging Kapampangan, Bicolano, maging bata, maging matanda. Bilang Pilipino, makasigaw tayo, we are one. We are one. Kapag pumayag po kayo na makulong si Senator Marcoleta, na hindi naririnig ng bansa na karamihan kung hindi tayo lahat ay sumisigaw ng we are one, okay lang po. Pagkatapos po ni Senator Marcoleta, isa-isay na po kami. Kasi ngayon, dalawa na po ang nawawala sa kasamahan namin. Sinasabihan na si Senator Bongo, lalabas na warrant mo. So 21 na lang. Sinasabihan na si Senator Marcoleta, ikaw na susunod ngayong linggo to. Ilan na lang yon? 4, 20 na lang. Oh, sabi ng ombudsman, maaring 2-3 senador. 13 na po sila. So yun yung hangarin, nasa 13, pwede na nila convict ang isang impeachable na officer. Oh. Kaya, yung iba nating kasama sa EDSA noong 1986, yung pong nagsasabing laban, ay ngayon po hindi lumalaban. Bakit po? Bakit sila hindi lumalaban? Bakit sila hindi sumisigaw na we are one? Dahil gusto nila pag na-impeach ang Vice President, sila ma-appoint at sila naman ang maging presidente. Dahil, bakit naman papayag ang Pangulo na ganun magiging presidente? Kasi ang sabi naman ng Malacanang, sige, mag-agawan na kayo. Wala namang eleksyon eh. Magsatsatsa naman tayo. So, lahat po to ay sa pangalan lamang ng simpleng gawain. Ang gawain ng flood control. Kung wala naman pong flood control, normal po ang ating politika. Normal po, pwede natin sabihin we are one, pero ikaw dilaw, eto puti, eto itim, eto rainbow. Pwede naman po natin sabihin magkakasama tayo eh. Pero bakit po madugo ang labanan ngayon? Dahil iniisip po nung iba, lamunin na natin yung pagnanakaw. Pag tayo naman naging presidente, palitan natin lahat yan. Hindi po mangyayari kapatid. Kasi pag nadungisan ka na, at kasama ka na sa cover up, wala ka ng choice, itutuloy-tuloy mo na ang pananakit. Itutuloy-tuloy mo na yung selective justice. Baon ka na, hawak ka na nila. Yun po ang problema natin kay Kadante. Di natin po problema na makukulong siya. Ang problema natin, hindi siya mahawakan. Ang problema natin, hindi siya madidiktahan. Kaya mga kapatid, sana hindi kayo madiktahan. At sana po, yung mga nakikinig sa kanilang mga bahay, yung mga nanonood, pagdasal nyo po yung nangyayari ngayon. Kung may konti kayong oras at pamasahe, pumunta na rin po kayo dito dahil welcome po kayong lahat. Welcome po kayong lahat. Welcome po kayong lahat. Yung mga nabasa kanina, yung mga papawisan, pag uwi nyo yung t-shirt na to, lalaban nyo, di ba? You will wash it. Pero tingnan yung t-shirt. They want it washed away.
siguro last na po to. Yung mga kasing edad ko at mas matanda, hindi ko alam kung naalala nyo pa yung commercial ng 1980s. Meron pong commercial sa TV kasi nga ang mga tao dumadami na noon sa Metro Manila, marami po nagtatapon ng basura. Naglabas po ng gobyerno ng commercial. Ang basurang tinapon nyo, babalik din sa inyo. So kapag ikaw ay public official at may desisyon ka, at pinestyon ng tao, katulad ng ginagawa nyo ngayon, katulad ng ginawa nyo sa Malawakan yung rally, nung nanawagan kayo ng pagkakaisa, nanawagan kayong pakinggan kayo, dalawa lang po ang pwedeng gawin ng public official. Una, mag-reflect, makinig. O nga naman, baka tama sila. Baka nga selective justice, ayusin natin to. Pero pangalawa, double down. Double down, ibig sabihin, yung mali, lalo nilang pagpipilitan na tama. So nakita na ni Senator Lacson na nagkaloko-loko na yung Blue Ribbon Committee, inilagay pa si Erwin Tulfo. Tapos sabi ni Erwin Tulfo, nung siya po ay pinagbintangan ng 18 ex-Marines, huwag kayong mag-alala mga kababayan. Hindi po ako, si Senator Pangilinan ang maghihiring. Pagkatapos naging 13 na sila. Ano po ang sabi ni Senator Erwin? Ang buhay ba natin ay iikot na lang sa flood control? Pagkatapos nung nakawin, ang mahigit 100 bilyong piso, ang trilyon-trilyong piso, sasabihan nyo kami, ang buhay ba natin iikot na lang sa investigasyon? Pero hindi pa ako natuwa dun eh. Huwag na tayong mag-imbestiga. Pero lahat ng manggugulo, ikulong natin yan. Si Marcoleta ang kulit, ikulong natin yan. So, kaya po tayo nandito, wala pong pupuntahan itong ginagawa natin. Mga kapatid, tingin nyo po ba nagbago na? Okay lang kung pagkatapos ng 1 year at sinabi, mahiya naman kayo, kung nahiya na lahat, di dapat nagrarally tayo dito para magpasalamat. Pero ang katotohanan po, tuloy pa rin naman ang korupsyon. Ang katotohanan naman namimili. Ikaw, very good ka. Ikaw, umamin ka. Ikaw, magsoli ka. Sila na lang nagtuturo. Wala na pong daan para sa katotohanan. Sabi nila, hinaharang natin ang daan. Oo. Bakit? Hinarang nyo na yung daan ng hustisya. Di harangin naman namin ang EDSA. Ang sabi nyo, napeperwisyo ang traffic. Totoo po yun. At pasensya na po ang mga napeperwisyo sa traffic. Pero yung gutom araw-araw dahil ninakaw ng gobyerno ang pera, hindi ba kayo napeperwisyo? Yung nawawalan ng trabaho, hindi pa kayo napeperwisyo? Huwag nyo po kaming iwanan ko po sa inyo mga kapatid. Huwag nyo po kaming alalahanin. Si Jinggoy Estrada, si Senator Bato, si Senator Legarda na hindi nakaupong unang Senate President na babae, si Senator Amy Marcos na kung saan dapat na-enjoy niya ang pagbabalik ng Marcos sa Malacanang pero pinili ni Amy lumaban kasama natin. Si Senator Pia na ang kanyang pinaglalaban, pamilya, anak, kababaihan. Pero isipin niyo po, kung hindi pa niya sinundo yung 18 Marines, hindi pa papasukin sa Senado. Si Senator Padilla, na nilalait nila, kulang daw sa kaalaman. Pero siya po, malinis ang puso at nung sinabi nandyan ang Marines, kahit po sino humarang, hindi pwede papapasukin namin. So huwag niyo po kaming alalahanin, desidido po kami lumaban. Alalahanin niyo po inyong mga anak. Kasi kung ano tinanim natin ng 1986, kung ano tinanim natin ng 1992, kung ano tinanim natin ng 1998, EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3 ba, naalala niyo pa? Oh.
Kung ano tinanim po natin, yan ang ating anihin. So mga kapatid, yung inyong paninindigan today, peaceful rally ha, peaceful rally po. Kanina, pagkatapos sigaw yun yung VR1, sumisigaw po din. Walang manggugulo, maayos lahat, di ba? Ang mga polis, mahal natin sila, ginagawa nila trabaho. Pero sabi sa konstitusyon, ang pinakamataas, hindi presidente, ang pinakamataas sa isang demokrasi ay ang taong bayan. Sabi ng iba, huwag niyo idamay ang Diyos. Hindi po nakalagay sa konstitusyon with the aid of the Almighty. Sabi po sa konstitusyon, tayo'y maka-Diyos. So mga kapatid, tuwing sisigaw kayo ng We Are One, sana maalala ng bawat Pilipino. Ano man ang ating edad, ano man ang ating kakayanan, ano man ang ating trabaho, ano man ang ating sport, ano man ang ating kapansanan, ano man ang ating religion, sana dumating ang araw na lahat ng Pilipino ay pwedeng sumigaw ng Hello, mga kapatid, 5 palakpak para kay Senator Alan Cayetano. Si Carla po nasa kabilang side. Thank you very much, Senator. Wearing glasses. Ano yan, mga lefties aligned, ayaw din namin. Oo, kaya nakita ko kahapon si Kong Paolo Marcoleta nakatayo doon sa sa parang malapit sa shrine pero nasa gilid. Oo, nasa gitna kami, sa gilid kami. Oo. So, basically, at saka maganda rin na naka-attend. Oo. Kasi alam mo, at least sumunod tayo dun sa panawagan na magkaisa tayo para we'll go against corruption. Oo, ayan si Kirubino, si General Kirubino. But Medal of Valor yan. Oh. Correct. Pero ang naging problema nga, controlled. Di ba parang, may naratibo sila na gusto lang nila. Especially nung yung mga umakyat na sa stage na iba na nga, iba nga doon ang balita, di ba, nakinabang din sa maleta. Paano mo gagawing yan? Anti-corruption. Kung rin sila, nasasangkot din sila sa maleta or flood control issue na kasi dapat kung white ribbon, walang kulay. Exactly. Oo, yun ang pagkaintindi ko. Kaya lang ako hindi pumunta, Kati, kasi alam mo, maandar yung kuminsan yung maandar kuminsan yung aking sakit sa paa. Sa tuhod. Pero ako, nakiki-unite naman ako doon sa anti-corruption natin ng panawagan. Kaya nag-post ako sa Facebook ko na huwag kayong ganyan, kayong mga leftists, huwag kayong magsabi na hindi kasali dito ang mga DDS, dito para lang ito sa mga kakamping at mga dilawan. Kung sa bagay dilawan ako pero ayaw ko yung ganyan. Kasi alam mo, ang mga leftists, lalo na yung mga nagsabi niya, mga makabayan, akbayan. Noong 1986 naman, nandyan kami na mga dilawan. Wala naman kayo dyan sa EDSA. Kasi, hindi kayo sumali, itong mga makaliwa, hindi sumali sa snap election ni Cory versus Marcos. Kasi ayaw nila ng eleksyon, gusto nila revolusyon. Yan. Yun nga. Kaya wala sila dyan sa EDSA. Ngayon, tapos sabihin nyo sa mga tao, kayo mga Duterte kayo, hindi kayo kasama dito sa EDSA. Bakit? Kayo na ba may title dyan sa EDSA? Hindi, yun nga yung nakakagulat, Mother. Kasi supposedly dapat, di ba, it's for everyone. Kasi if you're calling for anti-corruption, okay, naintindihan natin yan. Gusto nyo, kung sinasabi nyo yung impeachment ni BP Sara, tuloy naman yun Pero wag nyo pipigilan, tayong lahat ay mamamayang Pilipino. At saka nagbabayad po sila at kami ng taxes. Exactly. Ano ba kayo? Yung nananakaw dyan, di ba yan taxes din namin? Yes. Abay, kung ganyan, ay magsukatan na tayo. Kung magkano ba tax na binabayad nyo? Bigay kayo ng 10 dyan, tapos bigay din ako ng 10 tao dito. Magpapakitaan tayo ng ITR natin. Yan. Kaya ayaw ko yan, kasi divisive. Gusto natin, unite tayong lahat sa isang kausa, ang anti-corruption na call natin, kasi itong corruption ang number 1 na problema kung bakit po mahirap
na laling naghihirap ang tayong mga Pilipino. I think, Mother, ang naging problema dyan, alam mo, marami kasing tao na gusto nila sila yung bida, sila yung, alam mo yung feeling nila, didiktahan nila yung tao. Na eto gawin nyo, eto. Walang ganon. Dapat irespeto nyo rin po ang paniniwala ng bawat isa, ang gustong gawin ng bawat isa. Pero yun eh, hindi nyo dapat silang diktahan, huwag kayong mang-insulto. Kasi kung talagang ang panawagan is talagang iisa, No. is anti-corruption, walang ganon, walang pigilan. Kaya meron pa sila, huwag kayong tatawag na BP Sara ganon or Duterte ganon. Pero sila, may sinabi ba sila na BBM? May narinig ba kayo? Teka muna, di ba yung freedom of speech and expression, kahit saan pwede kong gawin yan? Kahit Yes, saan. exactly. Oh, kahit sa labas ng bahay nyo. Diba? Exactly. By Hindi naman rule of pwedeng court, sa kalye, no? na public place ang kalye, EDSA, ay bawal po magsigaw sila na kung anong gusto nila. Pag sinabi nila, si ganito, panot. Oh, bakit? Bawal ba yan magsabi ng si ganito, panot? Oh, at saka si ganitong pangit. Oh, sinasabi ho ng mga tao, ang korupsyon, ang sanhi, pinakasanhi ng kahirapan ng Pilipinas at hindi na po ninyo yan mababaliwala. Kaya po tayo nagtatawag ng anti-corruption rally at dapat lahat po tayo ay nagkakaisa dyan. Walang personalidad tayong kinokontra dyan. Kaya hindi ako sumama dyan kasi alam niyo naman na best friend ko si BBM, baka hindi ko mapigilan. Correct. Di ba? Kaya hindi na lang ako sumama. Sabi ko ba, baka magalit na naman yung mga kaibigan ko dyan sa kaliwa eh. At saka yung mga akbayan, ayaw nila ng BBM design eh. Di ba? Well, Kaya ako, timing na din na masakit ang tuhod ko Tuhod mo. kahapon. Pero may nakita ko dyan, Kati. Sabi mo, pinakyaw mo yung mga lumpia doon. Kasi nung dumaan ako, sobrang init. Tapos nakita ko, may nagbebenta ng ice candy. Siyempre, may mga kasamahan tayo doon na nandun nga, wala sila sa main event, nandun kami sa gilid. Sabi ko, sobrang init. So sabi ko, akin na yan, papakyawin ko yung mga ice candy. Tapos nagtawag ako ng sorbetero. Tapos Yun. merong nagbebenta ng lumpia. Nagpakain tayo. Ako, favorite ko yung lumpia na yan. Oo. So ako nga, sabi ko nga, wag yung mga nagsabi nga na, Oh, kahit sinong kukuha, pwede. Pwede. Kahit anong kulay. Mother, meron nga. Oo. Binigyan daw na antay ito, nandun umaten. Oo. May video yan eh, guys. Meron ba kayo nun? May video yan na binayaran daw ng 200 pesos sila. Yung babae. Yun yung babae. Oh, Tapos nakita kasi ko. wala raw silang pagkain. So, nakakatawa kasi na nakakaawa. Kasi Oo. pupunta sa amin kasi marami kaming food. Yun. So, tayo nagpakain. Oo, tama yun. Next time, Oo. sasali din ako dyan sa Oo, rally. at, masaya naman eh. Kasi ako yun yung tinatawag. mamimigay din ng lumpia at favorite ko yan eh. Tsaka mother, yun ang matatawag talaga na iisa kayo. Oo. Kahit anuman ang kulay ng politika nyo, basta isang pinaglalaban nyo na anti-corruption. Ang nangyari lang, sila lang talaga very selective. At saka, alam mo yun, Ayaw ko dyan talaga, Kati. Yung bang mga tao na ang baba ng tingin nila sa mga Duterte supporters. Ang sa tingin nila, yung mga Duterte supporters ay lahat patay gutom. Yung Oo. ganun ba? Na lahat ay bulag. Na kumbaga, ang sabi pa nga ano yun, kulto daw. Oo. Itong Duterte supporters. Yan. Yan ang ayaw ko dyan. Kasi alam nyo, kayong mga nagsasabi dyan, na kulto yan, baka hindi nyo alam kung ano ang kulto. Di ba? Correct. Tingnan nyo naman, mixed ang klase ng Duterte supporters May mayayaman, may professionals, may mahihirap, may iba-ibang relihiyon. Hindi naman ho, ang kulto po ay isa lang. Ang kanilang, kunyari ay batayan, isa lang ang kanilang sinusunod. Pangbaga ay para silang mga bulag at bingi na isa lang ang kanilang sinusunod. Di naman po tama yung ginagawa nila. Ayoko po yung ganyan, discrimination yan. Gusto ko po ay magrespetuhan ho tayo. Exactly. Lalo na sa religion. Yung ayaw na ayaw ko Oo. dyan, ha? Sisiraan yung INC. Grabe ngayon ang Oo. atake sa INC, no? Alam niyo po ako,
Hanggang ngayon, nagtatanong pa sila, ano ba talaga relihiyon ko? Kasi ang dami daw. Ang dami ko daw kaibigan sa Oo. iba-ibang relihiyon. Correct. Eh bakit naman hindi? Di ba? Oo, Kung isa lang ang Biblia natin. Di ba? Exactly. Oo, the New King James Bible. Oh, bakit? Ginagamit naman yan ng Katoliko, ginagamit ng Protestante. Protestants, ginagamit ng Mormons. Mormons, ginagamit ng Iglesia ni Cristo. Alam ko dahil nagba-Bible study ako. O ano naman po yung sinasabi ng isang ali na, ewan ko, PhD daw siya, na ang iglesia daw ay kulto. Liable yan. Wag tayong Cyber ganyan, libel yan, ma'am. Ma'am, wag kayong ganyan, ma'am. At you're violating the freedom of religion, ma'am. At ayaw ko dun, Kati, yung para bang gagawin pang it's a religion war. Yes. Yung tapatan natin ang iglesia, sabi nung ali. Teka muna, ma'am, sino ba nag-utos sa'yo? Tatapatan mo yung ilan ba kayo? Alam niyo, sabi ng friends ko na pare, ilang pare na nagsabi sa akin, sabi ko kasi, Father, ba't hindi ka maghumili ka dyan, sermon anti-corruption dyan every week? Sabi niya, alam mo, Rowena, ay matatanda na lang nagsisimba. See? Paulit-ulit na lang yung mga mukha nakikita ko sa simbahan, mga bata, hindi nagsisimba. Sa social media. Oh, yun. Sa ano ko po, wag po tayong mag-discriminate ng mga tao batay sa kanilang relihiyon o status sa buhay dahil hindi po yan ang turo ni... That is not the teaching of our God, Lord, yes. Jesus Christ. Di ba? Yung sabi Di, tsaka niya, love thy neighbor. Oh. Kaya pinagtatalunan nila yung si Jesus Christ na siya daw ang Diyos. Or si bakit? Lord God, anak ni God. Kung yung magtatalo po kayo, kung kanya kayong relihiyon dyan, di kanya-kanya kayong paniwala. Pero wag naman po isiraan nyo yung iba. Oh. Diba sabi nga, Mother, 3 lang dapat wag mong pag-usapan para hindi kayo mag-away ng mga Oo. kaibigan mo. Politics, religion, ano yung isa? Love life. Oo. Hindi, utang. Oo, utang. Alam nyo, ako I come from a ecumenical family. Tatay ko, hindi lang protestante, Baptist. Napaka-conservative kaya ng mga Baptist. But my father was very, actually, liberal for his generation. No? Judge Sixto Rojas Gonzon of Silliman University and MLQU College of Law. And my mother, Elvira Causing Villena, was a devout Catholic with my lola. Wow. Kaya lahat ng pangalan namin may Maria. Diba? Maria Rowena, Mary Catherine. Catherine. Naawa. Kasi kung Kristiyano ka noong araw, Oo. in 1957 ako pinanganak eh. Kailangan may Maria ka. Oo nga, kaya martir. Oo. Kaya yung mga lalaki na meron ding Jose Maria. Oo nga, Diba? ano? Yes, Yeah, you're right. after Jose Maria ng Don Bosco. Di ba? So, yung religion po, wag po kayong magkamali. Oo. Na mang-away po kayo ng ibang relihiyon o ibang tao dahil iba ang paniwala nila. Kayong mga, alam mo, yung hindi bumoboto, Kati, yung Jehovah's Witness. Ayaw nga nilang mag-flag ceremony. Correct. Ayaw din nilang mag-salute sa flag. Kasi daw, that is worshiping idols, gods. Umabot pa sila sa Supreme Court dahil ayaw nilang kumanta ng bayang magiliw, pero sa silanganan. Ayaw nga. Umabot pa sa Supreme Court. Sabi ng Supreme Court, Pilipino kayo kung ayaw nyo kumanta, tumayo lang kayo. Oo. Di ba? Hindi naman pwedeng nagbabayang magiliw kami dito, kayo dyan Nakaupo kayo dyan, natutong-its kayo. Hindi pwede, mag-aaway tayo dyan. At ang mga Jehovah's Witness, hindi po sila bumuboto. Di ba? Hindi sila nagre-rehistro. Kaya hindi pwedeng sabihin ng gobyerno, mag-rehistro kayo lahat, kung hindi, ikukulong kayo. Exactly. By choice. Freedom of religion. Ayan. Yan, kaya yan po lang ang sagot namin sa mga katanungan na dapat ba tayong mag-away dahil sa religion natin? Exactly. At saka,
Ang pinagtataka ko lang dyan, Mother, no? Bakit yung titirayan ng INC na ang panawagan is anti-corruption din? Diba? Accountability, transparency, and may isa pa I forgot. Accountability. And transparency. Diba? Alam mo yun? Accountability. Oo, diba? Bakit ganon? Diba dapat nga suportahan kasi nananawagan sila para sa kapakanan ng ating bayan dahil sa pagnanakaw sa kaba ng bayan. At saka nasa Bible naman ang panawagan. Bible-based yan. Yes. We must expose them. Nakalagay sa Acts of the Apostles. Wag kayo nagba-Bible study. Ako Correct. ito, absent lagi. Mother, eto na Oo. nga. Okay, Oo. may bago kasi. Nabalitaan mo, I don't know kung nabalitaan mo na kinasuhan ng or pinapasagot ng ombudsman si Senator Robin Padilla at saka si Senator Alan Peter Cayetano dahil sa Gwapo si Robin. Dahil gwapo si Robin. Oh, hindi. Dahil ano daw, what you call this, yung Ano? Yung pagtakas ni Bato. pag tumakas daw si Bato at what you call this, pinigilan nila ang panguhuli or something. Obstruction. Oh, yes. Of justice. So sa akin, parang parang may mali doon. Kasi una, nung umalis si Senator Bato sa Senate, wala naman daw talaga siyang warrant. Oo, tama. At sinabi rin yung ng NBI at ng DOJ. So, saan ang galing yung, Oo. di ba, yung obstruction of justice na wala namang tinakasan ng mga Gusto panahon na lang yun. lakasuhan. Ay, by the way, Kati, bago ako sumagot dyan, nagpapa-thank you po ang Teodoro Luansing College sa Rosario. okay. Ating mga kaibigan doon sa Batangas sa pagdalo ni Ma'am Mariel Padilla, nag-represent sa kay Senator Robin Padilla as graduation speaker. Yan. Kita mo naman yung kabaitan ni Robin at ni Mariel, ha? Pag hindi si Robin available, si Mariel ang pumupunta. Mag-a-attend. Oo, Oo. kasi importante yung ma-inspire yung mga bata. Ngayon, yung obstruction of justice, at kung minsan ito si NBI Attorney Matibag kung ano-ano na lang pinapile mo dyan Tapos mention mo pa pangalan ko na, angkor din ako ng PGMN ha. Pag ganyan, baka may crush ka sa akin ha. Huwag mo akong isunod dyan. Ha? Hindi na kita iti-text. Yan. Ay, si obstruction of justice, dapat ang nangyari dyan, kung totoo yan, habang ina-arresto nila si Senator Bato, ay pumipigil si Senator Robin Padilla at si Senate President Cayetano. Yes. Kumbaga ay tinago nila o kaya pinigilan nila yung nagsiserve ng warrant. Exactly. Kaya at that time mismo, nagsabi si BBM, ewan ko lang ha, kung tama yung pag-iisip niya nung sinabi niya na walang warrant. Tapos si Rimulya, DILG Secretary, nagsabi din na walang warrant. NBI din that time, sinabi nila, wala rin daw. Ay di umuwi si Senator Bato, wala pala kayong warrant Exactly. umuwi. O ngayon, kung nag-hitch a ride doon kay Senator Padilla, ano masama doon? Uwi na ako, tol, pasakay na lang sa iyo. Wala akong sasakyan Correct. Ginagamit ng anak ko Oo. ano naman ang obstruction of justice doon kung sumakay siya sa ano? Wala namang pumigil. Bakit? Ipoy pumigil ba? Wala. Oo. Wala rin. Saka may warrant So, ba? wala rin, Wala mother. rin. Oo. So, merong kasi, ang nakita ko doon, tapos, yung nagkagulo sa Senate, sino ba nag-umpisa ng gulo na yun? Oo nga. Actually, ang nangyari doon, ang tingin ko pa nga dapat na mag-file ng kaso is yung mga senator. Which is sila Senator Alan Peter Cayetano kasi siya yung Senate President that time. Si Senator Bato, nung pilit siyang hinuhuli ng NBI na walang tamang warrant of arrest na galing sa ICC, yung hawak na pinakita na warrant of arrest ni Trillanes, na apparently hindi naman pa dumadaan sa local court para ihain ito. So, yun naman yung nag-cause, yun na nag-trigger ng kaguluhan talaga. Yung Oo. pagdating ng NBI doon, tas sinabol si Senator Bato, yun ang nag-cause ng kaguluhan. Kahit bali-balik ta rin nyo pa ang kwento, o ibahin nyo ang naratibo, doon lahat nag-umpisa yan. Oo naman. Di naman kayo bulag, no? Alam nyo naman na kung sino nag-una ng gulo. Una ng gulo, ang nagsimula doon sa, ito, factual ito, sa pagpasok ng NBI sa Senado.
para mag-serve sila kuning-kuning ng warrant nila na yun. Wala namang nag-verify kung may warrant talaga. Hindi nga daw nakita ni Senator Soto eh. Oh, Sinabi diba? lang naman Oh. daw eh. May kopya Yes. pero hindi naman niya na-verify yun. Oh. Bigyan mo akong kopya. Bakit? Di ba pwedeng i-photoshop yan? Oh, Ang ano ko lang exactly. naman dyan, at ang tapang naman nitong NBI Attorney Matipag, napakalakas ng loob nitong pumasok sa Senado at mag-serve ng warrant. Wag ganyan parang walang galang na sa mga institusyon natin. Lalo na yung institusyon ng Senado na pinakamataas sa ating kumbaga Kongreso. Kaya saan naman po ang obstruction dyan Oo. of justice kung wala naman pala kayong warrant, hindi umuwi siya. Oh, Mm. ngayon, nag-hitch a ride siya kay Senator Robin Padilla. Obstruction na yon. Correct. Kukulong nyo si Robin Padilla? Naku, dati na po nakulong yan. Mm. Tapos, lalo pa, na-convert pa sa Islam. Oh, Correct. something good came out of it for the glory of God. Ha? Yes. Yan yung problema kasi na ad hominem na lang lahat. Hindi, tsaka gusto talaga nila. Sorry. Ito, utos talaga to eh. Yeah. Na lahat ng oposisyon ay guluhin para hindi na magsalita. Hindi na, wala nang leader ang mga oposisyon na senador. Kaya yan ang nangyayari ngayon. Oo. Oo, maliban dyan ha. Ano yung trafficking na kaso pinagkakaso na naman ni Matibag kay Mike Defensor? Ayun nga. Pero mother, di ba? Parang meron kasi ako nabasa na yung disturbances of public order, Article 153, na pwede rin na makasuhan ng mga NBI dahil sa pagpasok nila na di ba, na-distorbo, nagkaroon ng kaguluhan. Oo, Ang kasi Senado. papasok na si Senator Bato noon sa session hall Mm-mm. Di ba? Tapos may nabugbog pa na isang osaan na empleyado rin. Oh, well, So- nasa kamay yan ni Senator, dating Senate President Cayetano, kung itutuloy niya yan. Diba? Saka grave coercion ba? Pasok din dyan, mother. Coercion? Oo. Parang, Pamiwersa, yung parang forcing di ba? Parang, ito sigurado, binugbog nila, talagang ano yan. Diba? Physical injuries yan. Tsaka, kung nagsisession yung nakaupo na doon si Senate President, ganon, Cayetano, tsaka nangyari yun, pwede sila i-contempt. Kaso hindi pa yata nagsisimula. Nakaupo, hindi Pero pa. nakapasok na sa Yes. session hall. Yeah. In other words, they're inside the Senate building, nasa jurisdiction na sila ng Senado. Correct. Kaya nga, talagang grabe ang agawan ng Senate presidency. Kasi diyan nakasalalay ang mga pwede pang mangyari, di ba? Correct. Kaya si Senator Gatchalian, ginawan lang Senate President, paano yan ngayon? Hindi naman yan marunong ng rules of court. Paano Kaya yan nga. mag-preside dyan? Paano siya magro-rule ng, Your Honor, Mr. President, objection. Ground. Irrelevant. paano niya malalaman? Paano? Siyempre, may abogado na naman siyang bubulong. May bubulong sa'yo, yun na lang yun. Paano ka pa nag-Senate President dyan? Correct. Di ba? Hindi nga puro left and right ang kaso, mother. Kahit naman ako may kaso. Kasama ng SMNI. Pati ikaw may kaso? Oh. Sige nga. Cyber libel. Sige nga, ikwento mo dito, sino nagkaso sa'yo? Si Trillanes. Kasi, yung ano daw. Natatawa talaga ako dito kay Trillanes Ba't ang dami mo kinakasuhan? Ang dami mo siguro pera. Diba? Kaliwa kanan na pati si Cathy Binag na... natatawa mo. Ano ba kakasuhan nito? Ano bang sinabi nito na... Ganun, mother. kinasuhan ka? Kinanong ko, bakit ang daming pera niya? Na ang Oo. dami niya abogado. Di ba? Oo. Yun ang tanong ko. Tapos, sa dami naman din ng nagtatanong nun, ako naman ang favorite mo. Okay lang yan. Alam mo, litigious na Litigious na ito si Trillanes Na kaliwa kanan kasuhan niya yung kahit sino na lang na magsabi ng ganito, ganyan sa kanya. Hindi naman po pwede yan, sir. Kasi public figure kayo. Kung public figure kayo, talagang ganyan po ang mangyayari sa inyo. Ako nga kung patulan ko lahat Makati, patulan ko lahat yan. Correct. Ako rin, di ba? Hindi, ang gulo na ng buhay ko. Di ba? Pipiliin ko lang. Pati ba Yes. naman si Cathy Binag, sir? Ano Kasuhan ko mo siya? ba? Ay,
na ano siya, na, ano yun, napansin niya ako, in fairness. Napansin ka niya, Diba? in fairness. Napansin niya ako, in Ah, fairness. talagang naman. And, Ay, yan po ang sinasabi natin na ang cyber libel ay kailangan po mag-prove kayo ng malis. Kasi journalist naman po ito si Cathy Binag. Ayun, no, journalist, nakaupo dito sa tutunan. Journalist po kami. We are now, our personalities, media. Hindi ba? Yes. Oo. Ngayon, katungkulan naman namin yan. na magtanong. Oo. At saka, pag inuulit namin yung mga sinabi ng iba, as Yes. a fair and true report, di ba? Eh, hindi po libel yan. Correct. Kasi sinabi yun ni ganito eh. Oo. Ayon po sa kay ganito, kay BBM, ay magiging golden years tayo habang siya ang nakaupong presidente, ay mangingitlog ng gold ang mga manok. Sa Malacanang. Yan. Ko po. Fair and true report. Oo. Oh, di ba? Tama. Sabi niya, golden years eh. Ano nangyari, mother? Oh, Nasaan yung golden? yung pala, baog pala yung mga itlog. Baog pala ang mga manok. Baog pala mga manok. Yung itlog na baog. Sakya talaga eh. Kutsa man ay, yan ang yung sinasabi ko, mga kababayan, na dapat wala na lang criminal, i-decriminalize na ba? Yan, sangayon ako dyan eh. Matagal ko na sinasabi yan, huwag na yan gawin crime, yung libel. Kasi bahala na kami dyan, di ba? Yeah. Penalty nyo na lang kami ng multa kung gusto nyo. Eto pa, hindi- Kaya gusto ko, pag ako nasa kongreso, i-decriminalize natin yung libel na yan. Ay, di na yan bagay sa isang demokrasya. Dita's mother, pati si former congressman Mike Defensor kinasuhan din. Ng? 'Di ba? Ng libel? Hindi, iba na naman. Ano Oh, yung kaso niya? trafficking. Yung trafficking na tinatawag. Alam mo, masakit yan, Kati. Qualified human trafficking. Mother, nagtataka rin ako. Kasi even si Claire Castro, may mga statements siya, meron siyang vlog na sinasabi niya na yung layout daw ng building kasi, connected daw sa hotel. Building ni Mike Defensor. Oo, tapos may KTV. So meron daw happy ending. So halatang may ginagawa. Okay, Claire Castro. Ano, may tunnel? May tunnel? Oo, may connected. Claire Castro, ang daming hotel na may karaoke. Okada, I think Soler, meron din. Maraming ganon kasi they have guests na ayaw na nilang lumabas para makater na nila, di ba? Oo, ako din nagkakaraoke. ako, relax, kasama di ba ng mga tayo? friends ko. Oo, masaya kaya yon. Stress reliever. Anong problema nila sa KTV? Yun, kasi nga, may human trafficking nga daw. Na may nangyayari prostituted women doon. Tapos, nakakatawa yung vlog ni Attorney Kay. Alam mo, Sabi? Congressman Mike Defensor, dapat ata kasuhan yun na rin. Uso naman ng kasuhan ngayon. Kasuhan yun ni si Claire Castro. Very malicious yung kanyang sinabi. Kasi sinabi niya na may happy ending. Kasi connected sa hotel. So, ibig sabihin lahat ng may KTV na hotel ba? Claire Castro, ibig sabihin ay may happy ending or may prostitution. So, i-check mong mabuti lahat ng mga malalaking hotel na merong KTV bago ka magbitaw ng mga salita. Kasi maling-mali Hindi yung naman yan naratibo. exempted si Claire Castro sa cyber libel. Oo naman. Kasuhan yan siya nino. Hindi yan. Kasuhan nyo. Di ba? Kasi kung minsan ito, hindi na ito bagay sa sweldo niya. Sweldo niya, almost 300,000 nangungutya siya sa ng senador Di ba? Kaya inamon ko yung sampalan. Slap fight. Inamon ko yung slap fight kasi Saka hindi trabaho ng ano yan. pagka niya nasarasa niya ng sobrang to publicly embarrass, humiliate Senator Pia Cayetano is my sorority sister. Di ba? I think mother, no? Kasi dahil wala silang ma-report, wala siyang ma-report na ginagawa ng gobyerno, yan ang trabaho niya. Tingnan natin yung elements ng trafficking dyan. Oo. Elements ng trafficking. Grabe naman to qualified human trafficking. Walang piyansa yan, Kati. No. Ano ba yan? Ayan, di ba? Si Attorney Matibag naman lahat na lang, para gusto mo lang dumikit ng ganyang kasong tindi naman yan parang ang layo naman ito ang may-ari ng building premises, ang kumpanya ni Mike Defensor. Yes, okay? Yung KTV bar, nasabi ang company is called Chicago, ay nagrerenta doon sa kumpanya ni Mike Defensor. Okay? Yes. Ngayon, sinasabi ni Matibag
na meron daw doon prostituted women sa KTV bar. Okay. Hindi ko alam paano niya nagawa yun. Entrapment ba yun o whatever. Okay. So, kailangan meron siyang complainant, private complainant. Yeah. Na sinabi, they're being prostituted there. And then they receive money and they see their customers there. Sabi naman ni Matibag, hindi naman sila minors. Nakita ko sa TV, mga adult naman na babae, di ba? So, pag hindi naman minors, wala namang presumption. Di ba? Yeah. So, iprove niya ngayon na itong mga babae ito, ewan ko kung may mga lalaki din, ay dinala dyan para i-prostitute. Dinala dyan. Kumbaga ay dyan sila siguro nakatira na o may kwarto sila dyan. Kasi ang trafficking po, kailangan dinala sila at tinago sila, dinala sila from one place sa isang lugar to another. Trafficking nga hindi naman pwedeng sa loob ng bahay niya trafficking na. Teka. Ito ang elements. The act of recruitment. Si Mike Defensor ba nag-recruit doon sa kanila? Hindi nga nila nakita yung mukha ni Mike Defensor. Hindi nga sila magkakilala. Nag-transport ba siya? Hindi rin. Nag-transfer ba siya o nagtago siya ng mga babaeng yun? Hindi rin. Nag-receive ba siya? Siya bang nag-receive ng mga babaeng nung dinala sa kanya? Hindi rin. Hindi rin. Kahit na hindi alam ng mga babaeng yun na sila ay ipoprostitute na. Ba? Yun. Yun lahat yan, tanungin nyo. Yeah. Kasi si Mike Defensor, hindi naman kanya yung KTV bar. Exactly. Nagre-rent lang. Nagre-rent lang sa kanya. Pakinggan natin nga. Anong explanation ni Mike dito? Ang Matibag, Ayan. itong may pinakita pa silang mga engineering plan. Yan po ang Cliff Point. Yan yung aking opisina. Ayan, nakikita niyo may mga establishment. Nandiyan yung Korean restaurant, yung 7-Eleven. Andito po yung may studio dyan, may office sa taas. At ito yung sinasabi nila na sa Chicago, yan po yung buong complex nitong Cliff Point na kanilang tinuturo. Alam nyo, itong NBI, hindi ko naman huli lalata, and may simpatya at may respeto ako sa mga kawani ng ating NBI, talagang ginagamit pampolitika. Etong sinasabi nila na meron daw akong kinalaman dito sa human trafficking, ang basic na sinasabi nila dahil kami, ang may-ari nitong establishment na ito, ay involved na daw po kami sa ganoong human trafficking. Una sa lahat, kailangan po natin linawin yan, yung human trafficking, napakasama pong kaso niyan. At syempre, ang gusto nila non-bailable. Alam nyo, sa Soler, meron po dyan KTV Club. Dyan po sa Shangri-La lang. Dito sa may Shangri-La EDSA. Maging dito sa City of Dreams, sa Resorts World. Dahil po yan may mga KTV. Ang sinasabi nila, meron daw pong human trafficking na para bang pinilit, ginipit yung mga tao o di kayo tinatakot. Yan po'y walang mga katotohanan. At itong establishmentong ito, katulad ng pinakita ko sa inyo, ito pong lugar na to, marami po ditong mga investor na magkakasama kami. At kung si Matibag lang nang imbestiga ng tama, malalaman niya na may mga kasama kami dito na ngayon ay cabinet secretary. At meron din pong isang investor dito na senador. Parating nga nandito at maraming mag-witness na dito siya nagpupunta. Pangalawa, ang NBI dapat ginagamit sa tama. Yan pong mga korupsyon, yan ang dapat imbestigahan. Paano magkakaroon ng investigasyon na tama na hinihingi ng taong bayan kung ang asawa mismo ni Attorney Melvin Matibag, na akala mo kung sino, Bureau Director lamang, akala mo kung sino na siya magsalita maging sa mga senador, ito pong mga kalaban nila sa politika, hindi niya maimbestigan dahil mismong sila involved sa bilyong-bilyong korupsyon sa flood control dyan sa San Pedro, Laguna. Kaya yung kasong sinasabi nila, handa akong harapin yan at alam kong gawa-gawa nila yan, gagawin nilang lahat para makulong po kami.
ang lahat na nagsasalita tungkol sa flood control scandal at tungkol sa korupsyon. Yung mga sinasabi ng struktura, paano mangyayari yung struktura? Ito'y lahat inapprove ng Pasig City. Inapprove po to ng building official ng Pasig sa ilalim ng ating mayor, buting mayor, Mayor Pico Soto. Kaya ito pong sinasabi lang mga kalokohan na kung ano nung iniba daw ang building permit plan o ang building plan, wala pong katotohanan. Sa ating pong mga kababayan, yung pong ginagawa nilang pagpapatahimik, may kaso rin kami ni Marcoleta tungkol dyan sa plunder, katulad din po yan, gawa-gawa din po yan at walang katotohanan, lalabanan po namin yan. Ang lahat ng kalaban nila sa korupsyon ang kanilang kinakasuhan. Ang lahat ng lumalaban sa katiwalian, 1.5 trilyon ang ninakaw na pondo sa ating bayan at gusto nilang manahimik tayo, hindi po tayo tatahimik hanggat walang hustisya, walang nakukulong. Kaya yung NBI, National Bureau of Investigation, ang dapat nyong gawin, mag-imbestiga kayo ng korupsyon, tulungan ninyo yung ating gobyerno, at alamin ninyo talaga kung anong katotohanan sa korupsyong to kaysa ginagamit tayo sa politika. Huwag po kayong maniniwala kay Attorney Melvin Matibag dahil po yan ay bobo. Tanga po yan, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Para po sa ating bayan, sa mga kawani ng NBI, huwag po tayong paggamit. Napakaganda ng ating ahensya. Respetado po tayo. Huwag po tayong pagagamit dito sa mga kalokohan na ginagawa ng NBI na pampolitika lamang. Lahat ng mga kalaban nila ay kanilang kinukulong, pinapatahimik at kinakasuhan. Mahigit 40 na po kaming nakasuhan dito sa problema ng flood control scandal. Lahat ng mga nagsalita, hindi naman involved sa korupsyon. Wala namang ninakaw pera pero nagsasalita laban sa korupsyon, kinasuhan na po kami lahat. Pero yung totoong mga involved sa korupsyon hanggang ngayon laya, protektado, pati nga yung mga freeze order nila wala na, nakawala na po yung pera. Yan ang ating problema sa ngayon at yan ang dapat nating tugunan. Sa inyo po lahat, magandang hapon ulit at maraming salamat. Ayan. Mm. Pero, pinapalabas nila. By the way, narinig ko, sabi ni Mike Defensor, meron nga ang investor dito na senador. O kaya baka a frequent flyer. Yes. Parang, Actually, mas interesado ako doon eh. Oo. Kung merong mga, paano yun? Kung may CCTV na palang hawak si Kung Mike Defensor ng mga kliyente na lugar na yan. Saka meron pa daw cabinet secretary na investor din dyan. Dapat kasama yun sa kakasuhan. Kasi ang kakasuhan ni Matibag, hindi lang si Mike Defensor, yun din ng presidente at officers ng KTV Bar. Exactly. Kung investor sila doon sa, board of directors sila doon sa KTV Bar na Chicago ang pangalan ng company, dapat kasuhan din sila. Correct. Di ba? Oo. Kasi halata naman, di ba? Tangang, pero, tingnan mo naman yung ng trafficking, Yung elements Oo, bakit? ng human Alam mo, trafficking. isa pa yung kung bakit talagang parang ito ang sakit nito, pati asawa ni Mike Defensor Yeah. ay kakasuhan nila. Yeah. Kung si Mike Defensor lang ang pakay ninyo na kasuhan nyo, bakit naman idadami nyo pa ang asawa? Di ba? Yeah. Tingnan nyo sa trafficking, the purpose of trafficking is exploitation or prostitution or sexual exploitation.